Kung hindi mo siya pilit na isinilang, wala sanang paghambing sa pagitan niya at mga kuya niya. Hindi ko rin sana mararamdaman ang malaking pagkukulang ni na James at Eman. Kabaligtaran namang inaasahan ko nang ibigay ko ang lahat sa kanila. Handog ng DZRH ang dunay sa kanyang panahon. Paano nga ba ang muling pagbangon mula sa isang maling desisyong pinaninindigan? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Tony sa ating dulang sa kanyang panahon. Ilalaglag mo ang sanggol na yan ay pinagbubuntis mo, Violeta. Alam mo ba kung anong sinasabi mo, Tony? Sinabi ko na sa iyo noong pa. Ayoko ng anak na babae. Hindi. Sa ayaw mo man at sa gusto mo, bubuhayin ko ang batang ito. Buhay ko man ang kapalit, gagawin ko. Gawin mo para magkasubukan tayo. Dahil kahit kailan, hindi ko kikilalanin ang batang yan sa sandaling isilang mo na. Kila James at Eman ko lang iuukol ang mga pagsisikap ko. Sa kanila ko lang ibibigay ang lahat ng karapatan. Oh, Tay, inumin niyo na itong gamot ha, para sa alta presyon. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag mo na akong aasikasuhin? Dahil wala kang obligasyon sa akin. Pero kailangan ko po i-monitor ang blood pressure niyo araw-araw. Para kung mataas man, makakagawa tayo ng paraan para mapababa ito. Alam ko, paraan mo lang ito ng pagganti para sumbatan ako ng konsyensya ko sa mga naging kasalanan ko sa iyo. Tay, nurse po ako. At kung kasama sa sinumpaan kong tungkulin ang pagsiservisyo ko sa sino mang nangangailangan ng tulong, kayo pa ba naman na ama ko ang hindi ko mapagsisilbihan? Napakamalalahaning bata talaga ni Angel. Isipin mo ha, bago siya pumasok sa duty niya sa ospital, naaasikaso pa niya mga pangangailangan ng tatay niya. Pati nga kamudjeta ng kanyang tatay binabantayan, Tiyang. Ay katulad ngayon, itong mga gulay at isda ang pinaluto niya. Siya nga na malengke kaninang madaling araw. Ang tanong, kumusta naman yung dalawang inihinyero? Nagparamdam na ba? Hindi pa rin sumasagot to sa mga text at tawag namin ni Tony. Ano ba naman kasi yung magkapatid na yan? Abay, huwag nilang sabihin na hindi nila alam na ang papauwi rito. Hindi bali sana kung nasa ibang bansa sila eh. Nandito sila sa Pilipinas at may mga sasakyan naman sila para imposibleng hindi sila makarating dito. Nagdaramdam na nga yung matanda. Madalas, laging negatibo kung mag-isip. Ha? Siguro daw, kung pantay na yung kanyang mga paa, tsaka lang may iisipang umuwi, sina James at Eman. Ay, Jesus Maria Joseph. Pagliwanagin mo nga isip ng asawa mo, Violeta. Huwag ka mo siyang patangay sa depresyon. Abay, napakabata pa niya para isipin ang kamatayan. Hello, kuya. Hello. Napatawag ka. Kumusta? Itatanong ko lang kung natatawagan mo si Inay at Inay. Hindi. Ha? Madalas kasing okupado itong cellphone ko sa mga transactions trabaho. Kaya talagang hindi ko sila may singit na tawagan. Ako, eto eh. Hindi ako pa pwedeng umalis sa site. Dahil binabantayan kong construction ng project. Mahigpit kasi yung superintendent ng construction. Ako naman, lagi ring nasa location para sa pag-aaral sa lupang pagtatayuan ng konstruksyon. O paano? May pumapasok na akong tawag galing sa trabaho. O sige na, kuya. Busy rin ako eh. Pag nakasingit na lang ulit tayo ng tawag. O sige, bye. Ingat, kuya.
Tony, bakit hindi mo ginalawang pagkain inihanda sa ni Angel? Kailan ba titigil ang anak mong yun sa pangungonsensya sa akin? Hanggang sa makita na niya ako naninigas dito sa wheelchair na kinakuupuan ko? Bakit ba ang hirap mong abutin? Ang taas-taas mo. Hanggang ngayon, pilit mo pa rin nilalagyan ng mataas na paderang pagitan ninyo ni Angel. Kung hindi mo siya pilit na isinilang, wala sanang paghahambing sa pagitan niya at ng mga kuya niya. Hindi ko rin sana mararamdaman ang malaking pagkukulang ni na James at Eman. Kabaliktaran ng mga inaasahan ko nang ibigay ko lahat sa kanila. O ngayon, mismo sa sarili mo nang galing, inamin mo na nabigo ka sa mga inaasahan mong maibabalik sa ni na James at Eman. Hindi lang yung tagumpay nila sa pera, Violeta, kundi yung malalim na relasyon noon sa mga pagitan namin nung mga bata pa sila. Hanggang maging ganap silang mga tao pero lumayo na silang lumayo. Hello, Kuya James. Eman, Tatawagan din talaga kita dahil sa text na natanggap ko kay Inay. patay na raw si Inay? Inatake raw? Kinumpirma mo ba? Tinawagan mo ba si Inay? Tinawagan ko pagkabasa ko ng text. Pero out of coverage area na ang cellphone niya. Hindi ko na makontak. Tinawagan ko rin pero cannot be reached na eh. Ano plano mo, Kuya? Uwi ba tayo? Ay! James! Eman! Ay, mga anak ko! Ay! Yung tinext mo sa amin, Ah. patay na si Inay? Ha? Ikaw ba? Tsaka saan ang burol niya, Nay? Ano? Hindi ba rito sa bahay? Ano ka? Anong text? Hindi naman ako nagte-text sa inyo na patayin ng tatay niyo Pero... Ako ang nag-text sa inyo na patay na ako. James, Tony? Eman, Tay, ginamit ko lang ang cellphone ng nanay niyo para mas mapaniwala ko kayo. Inay, buhay kayo? Itay, bakit yun naman kami niloko? Hindi ito magandang biro. Alam niyo ba na malaking perwisyo sa mga trabaho namin ang ginawa niyo? At kung pera lang ang kailangan nyo, sana sinabi nyo na lang agad sa text para nakapag-money transfer na lang kami sa inyo. Nakalimutan ko lang bang ituro sa inyo ang paglingon sa inyong pinanggalingan? Kung kaya hindi ninyo alam ang daan pabalik sa lugar na inyong kinagisnan? O masyado na ba kayong abala sa pagpaparami ng inyong mga pera? Kaya nakalimutan nyo na rin kami bilang mga magulang. Itay, ikaw na rin na nagturo sa amin na pahalagahan namin ang aming mga trabaho. Dahil itong sasagot sa aming mga pangangailangan at hinaharap. At para maging financially secured kami. Kaya nga habang may kasiguraduhan ng aming mga trabaho, sinasamantala namin tay. Yun. Ginagawa namin ginto ang bawat oras. Pero hindi ang paglimot ninyo sa amin ng inyong ina ang dapat na maging kapalit ng inyong mga pagmamadali sa pagkita ng pera. Pinalaki ko man kayo sa sinasabi ninyong mga pananaw. Hindi sa pagtalikod sa mga taong nagbigay sa inyo ng buhay. Angel, anak, alam mo ba, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa pamilyang ito. Dahil ikaw ang nagbubuklod sa amin sa mga sandaling nagkakawatak-watak ang aming mga damdamin. Totoo ang sinabi ng nanay mo, anak. Itay! Ang tanong ko lang,
Bakit ba hindi mo na ako pinupuntahan sa kwarto para pilitin akong uminom ng gamot? Saka yung healthy diet ko. Hindi mo na ako ipinamamalengke, ha? Hindi niyo na po ako itataboy kapag paiinumin ko kayo ng gamot niyo. At saka, hindi na po ninyo itatapon ng mga pagkain. Ianda ako para sa Siyempre inyo. naman. Siyempre, anak. Lalo pat bunso ko ang nag-e-effort na makarecover ako sa sakit ko. Aba, hindi naman kami pwedeng umalis ni Eman. Hanggat hindi namin naayos ang problema ng lubos kay Itay. Tay, sorry na ha. Promise, maglalaan kami ng mga araw para palagi kaming makauwi rito sa bahay. Promise yan, Kuya Eman, ha? Aba, marami rin kayong utang na promise sa akin ni Kuya Jay. Ay, Pepe, sa akin din. Marami kayong pangakong hindi tinupad. Kaya dapat lang na singiling ko kayo, mga linti kayo. Ngayon nandito na kayo. Oo naman po, Lolo Lucia. Sige, sabihin niyo pong lahat ang mga atras namin sa inyo ni Eman. Para bago kami umalis, maibigay na rin namin sa inyo yung mga hinihiling nyo. Wow! Ha? Talaga, Diba? mga apo? Kung naman, kababait talaga ng mga apo ko. Walang mga kasimbait. Alam mo ba kung ano yung pinagpapasalamat ko sa Diyos, Violeta? Walang iba, kundi ng pagkalooban niya ako ng isang asawang katulad mo na ipinaglaban ang mga paninindigan. Ang mahalaga lang naman sa akin, magiging kapakinabangan ng lahat ang kapupuntahan ng mga desisyon, Tony. Tulad ng ipakipaglaban mo ang buhay ni Angel. Doon ko hinangaan ang iyong katatagan. Hindi lang bilang isang babae, kundi bilang isang ina, Violeta. Maikli lamang ang buhay upang igiit natin ang mga bagay na magdadala lamang sa atin ng mga agam-agam. Tanggapin at harapin ang sitwasyon. Huwag matakot magpasya. Tutulungan tayo ng Diyos sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Phil Cruz, James Squatton, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special sound effects, Gerardo Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang panahon.